Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Arestado ang isang lalaking dispatcher na nabistong nagnanakaw sa pinagtatrabahuhan niyang bodega sa Quezon City. Ang kanyang panig sa balitang hatid ni James Agustin. Kumuha ng trolley ang isang lalaki at nilapitan ng beauty product sa bodega na ito sa barangay St. Peter, Quezon City. Bandang 1:30 na madaling araw nitong Miyerkules. Binuhat niya ang mga kahon para ilagay sa trolley. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita na ikinakarga ng mga produkto sa delivery truck. Ang mga produkto, ninakaw umano ng lalaki ayon sa pulisya. Na-discover po ng may-ari ng kumpanya kasi hindi na nagtatali yung inventor nila. Palaging kulang yung sales nila kaya nagtaka na po doon yung may-ari at nireview na po yung mga CCTV. Natukoy na may-ari na ang lalaki sa video. Ang 33 anyos na dispatcher ng kumpanya na 4 na taon na nagtatrabaho roon. Dumulog ang may-ari ng kumpanya sa pulisya. Arestado ang sospek. Nantabayanan na po namin nang bumalik po siya at kukuha ulit ng mga products na di alam ng may-ari. Doon na po namin siya inaresto. Nabawi ang mga ninakaw na iba't ibang beauty products. Nasa kabuuan ay nagkakalaga na mahigit 261,000 pesos. Ganun pa rin po yung modus niya. Kinukuha niya lang at di alam na may-ari na nilalabas pala niya yung mga products. Binibenta po niya to sa isang individual na ang sabi niya yun lang pa niya na yata nabentahan. At di alam din ng napagbentahan na galing pala sa nakaw ito. Nakakulong ngayon ang suspect sa Laloma Police Station. Aminado siya sa nagawang krimen. Ginawa ko po pero no comment na po ako. Matagal mo nang ginagawa? Hindi po. No comment na po ako doon. Maharap ang suspect sa reklamong qualified theft. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, patuloy na tinatahak ng tropical storm na may international name na Hagupit ang bahagi po ng Philippine Area of Responsibility. Oras na pumasok po yan sa PAR sa weekend, tatawagin ito sa local name na Kaloy. Namataan po yan ng Pag-asa 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Nananatili itong tropical storm at may lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour. Gabi bukas o umaga ng linggo, posibleng nasa loob na ng PAR ang bagyo. Sa susunod na 3 araw, wala pa hong inaasahang direktang epekto ang nasabing bagyo sa lagay ng panahon sa anumang bahagi ng bansa. Posible ring humina ito bilang tropical depression at unti-unting lilihis. Nalusaw naman o nag-dissipate na kagabi ang low pressure area na nasa Mindanao. Easterlies muli ang magdadala sa halos buong bansa ng mainit at maalinsangang panahon. Bagaman may tsansa pa rin po ng local thunderstorm sa ilang mga lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa mga susunod na oras sa ilang panig ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao. Sa bandang hapon din po o gabi, mataas ang posibilidad ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ngayong weekend. Kaya sa mga mamamasyal po sa Mother's Day, maiging magdala ho kayo ng payong. Abiso sa mga motorista, may inaasahang dagdag bawas sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa dalawang industry sources, mahigit 3 pesos hanggang mahigit 4 pesos ang posibleng rollback sa kada litro sa diesel. May inaasahan namang dagdag na mahigit 1 peso hanggang mahigit 2 pesos sa kada litro ng gasolina. Wala pang inilalabas ang Department of Energy na estimate sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo para sa susunod na linggo. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang magkapatid na sakay ng isang motorsiklo matapos silang sumalpok sa isang wing van na truck po sa Santiago, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, paliko ang motorsiklo at nasa kabilang lane na nang magkasalpukan nito ang kasalubong na truck. Sa lakas po ng impact, wasak ang gilid ng truck at nayupi ang motor. Nasawi sa mga tinamong sugat ang magkapatid na rider at angkas niya. Ligtas naman ang mga sakay ng truck. Wala pa silang pahayag pati ang pamilya ng nasawing magkapatid.
Patay ang isang lalaki sa Dagupan, Pangasinan matapos barilin. Pinsan niya ang suspect sa krimen. Kwento po ng kapatid ng 35 anyos na biktima, pumunta sa bahay ng kanilang pinsan ang kapatid para makipagkwentuhan. Matapos ang halos isang oras, nakarinig na lamang daw sila ng putok ng baril. Tumulong pa raw ang kanilang pinsan na ilabas ng bahay ang biktima bago siya tumakas. Hawak na ngayon ng pulisya ang suspect. Wala siyang pahayag. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan ng reklamo ang suspect. Hindi raw dapat isipin ng mga mambabatas kung vindictive o mapaghiganti ang isang tao para sa pagboto kaugnay sa impeachment, ayon kay Vice President Sara Duterte. Kapag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron bang ebidensya? Wala. Sabi ng bise, hindi siya kilala bilang mapaghiganting tao. Dagdag niya, ang impeachment complaints na inihain laban sa kanya, puro alegasyon lang at walang ebidensya. Ang dapat daw tingnan ng mga kongresista ay kung may basihan ba ang mga ito o wala. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Hinabol ng dalawang aso ang isang dumaang motorsiklo sa bahagi ng National Road sa Barangay Ambatali sa Ramon Isabela. Ilang saglit pa, bumalik ang magkaangkas at binaril ang isa sa mga aso. Agad silang tumakas. Nasawi kalaunan ng aso matapos tumagos ang bala ng baril sa kanyang katawan. Aminado ang amo nito na dapat nakatali ang kanyang mga alaga. Gayunman, wala raw dapat manakit sa mga hayop sa ilalim ng Animal Welfare Act. Patuloy ang backtracking ng pulisya para matugis ang mga salarin. Posible raw magpiyansa ngayong araw si PGMN founder Franco Mabanta at 4 na iba pa sa kasong pangingikil umano sa kongresista ayon sa kanyang abogado. Git naman po ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, hindi pag-atake sa press freedom ang pagkakaaresto kay Mabanta. Balitang hatid ni John Consulta. Matapos arestuhin dahil sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez, dinala na ang social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Doon siya ikukulong, pati ang 4 pang kasamahan. Ayon sa NBI, may tinitingnan pa silang iba pang personalidad mula sa PGMN. Kabilang dito ang PGMN anchor na si CJ Hero. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama si Hero sa inireklamo kaya tinuturing siya ngayong person of interest. Bilang bahagi doon ng pangingikil, may ipinadalang video clip sila Mabanta kay Romualdez na makakasira raw sa kongresista at naroon sa video clip si Hero. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya eh. But we want to exercise caution. Sinusubukang makuha ng GMA News ang panig ni Hero. Naka-deactivate na ang kanyang mga social media account. Ang kampo ni Romualdez, iginit na hindi pag-atake sa press freedom ang pag-aresto, kundi kaso umano ng extortion. PGMN is twisting the narrative. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law. Anumang material o expose na sinasabing hawak daw ngayon ng PGMN ay irrelevant o walang kaugnayan sa iniimbestigahang aligasyon ng extortion. If anyone believes he has evidence of wrongdoing, the proper recourse is simple. Release it. Submit it to the proper authorities, and let the proper institutions act on it, not use it as leverage in exchange for money. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago, and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Ang ganito raw gawain ay nakasisira sa lehitimong pamahayag at nakapipinsala sa tiwala ng publiko sa mga tunay na media institusyon.
Nakausap ng mga member ng media ang abogado ni Mabanta sa inquest ng mga respondent, giit niya. We felt very confident of our defense. We saw the fatal flaws of the complaint affidavit, the evidence that they've attached, and we are really confident that we built a very strong defense. Ayon kay Director Matibag, may iba pang mga government official ang nagparamdam sa NBI. Ilan po mga nagpaparamdam, if you don't mind? Marami-rami na po. Basta nasa gobyerno po, at may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Hinihingan namin ng panibagong pahayag ang kampo ni Mabanta tungkol dyan. Pero nauna lang itinanggi ni Mabanta ang aligasyon ng pangingikil. We definitely didn't start Speaker Romualdez. Sabi pa ni Mabanta, set up ang nangyaring pag-aresto. Sagot dito ng NBI, Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman yata yun, nasasabihin natin sirap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Nakausap din ng GMA News ang isang NBI agent na nakapagkita sa mga kasamahan ni Mabanta para maghatid ng pera. Nag-instruction sa amin na dalhin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Nag-apply na raw ang NBI ng cyber warrant para sa mga nakuha nilang mga gadget ng mga suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Nagkaroon ng minor phreatic eruption o mahinang pagputok ang Bulkang Taal kaninang madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, sumabot sa 300 metro ang taas ng usok na ibinuga ng Taal kaninang 4:46 a.m. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Sa pinakabagong bulletin ng PHIVOLCS sa nakalipas na 24 oras, nagkaroon din ng 9 na volcanic earthquakes ang bulkan. Nagbuga rin ito ng mahigit 600 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatiling nakataas sa ang Taal sa Alert Level 1. Ibig sabihin, bawal pasukin ninuman ang Taal Island. Ipinagbabawal ding pumalaot sa Taal Lake. Friday latest ng Mare at Pare, magbabalik this June ang kapuso singing competition na The Clash. At ang bibida sa isa laban sa lahat, mga Gen Z naman. Ni-reveal na ang trio na bubuo sa Clash panel ng The Clash Teens. Sina star of the new gen Jillian Ward, Chinito P-pop charmer na si BGYO JL, at Asia's romantic balladeer Christian Bautista. Bilang actress at total performer, hanap raw ni Jillian ang storytelling skills ng contestants. Full circle moment naman ito para kay JL na The Clash alumnus back in 2018. Si Judge Christian naman gusto raw pulsuhan at makilala ang bagong henerasyon ng singing talents. Abiso po sa mga commuter at motorista, pansamantalang isasara ang left lane ng EDSA Magallanes Flyover southbound mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa Lunes, May 11. Ayon sa Department of Public Works and Highways, magsasagawa ng karagdagang pagkukumpuni roon na bahagi po ng EDSA Rehabilitation. Mananatili namang bukas sa mga motorista ang right lane ng EDSA Magallanes Flyover. Huli kam sa Quezon City. Sa balkonahe ng second floor ng isang bahay dumaan ang akyat bahay na yan. Pumasok siya sa bintana, binuksan ang pinto at saka nangalkal na mga pwedeng tangayin. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga ninakaw niya ay tablet, cash at alahas na abot sa 90,000 pesos ang halaga. Ang niloobang bahay kay Showtime host Teddy Corpus. Natutulog daw siya at ang kanyang pamilya sa third floor nang mangyari ang pagnanakaw. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng kawatan. Ayon kay Corpus, naisauli na sa kanyang tablet na ipinabalik sa barangay officials sa pamamagitan ng kapatid ng suspect. Patuloy ang pagtugi sa magnanakaw na naharap sa reklamong robbery. Mga kapuso, mainit at maalinsangan pa rin po ang inaasahang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong Biyernes. Kaya maging maigihong magbaon ng inuming tubig at payong. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan. 44 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Batac, Ilocos Norte at sa Tuguegarao, Cagayan. 43 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte, San Jose, Occidental Mindoro, Cuyo, Palawan at sa Borongan, Eastern Samar.
42 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union at 12 iba pang mga lugar sa bansa. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pasay City at 10 iba pang lugar. 40 degrees Celsius naman sa Quezon City at 15 iba pang lugar sa bansa. 3 dam dito sa Luzon ang naitalang may pagbaba na po ng water level sa nakalipas na 24 oras ayon sa Pag-asa. Yan ang Magat o Aangat, San Roque at Pantabangan Reservoirs. Tumaas naman o hindi nagbago ang antas ng tubig sa Ipo, Lamesa, ang Buklao, Binga, Magat at Caliraya Reservoirs. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 69 na taong gulang na babae sa isang sunog sa Bacolod City. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, sinubukan pero nabigo ang kanyang mister na sagipin siya. Nagtamo ang mister ng second-degree burn sa leeg at likod. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, 6 na bahay ang nasunog. Ayon sa mga bumbero, pahirapan ang pagkapula sa apoy dahil sa makipot na daan. Nag-overheat na power bank ang tinitinang sanhi ng apoy. Mga mare at pare, awat muna sa pag-arte si Sangre Danaya Sanya Lopez para humarap sa korte ng pag-ibig ng Your Honor. On a scale of 1 to 10, gaano ka ka-in love ngayon? Baka masyadong perfect kapag 10 eh. So, 9 muna. Yan ang patikim sa episode bukas ng Hit Kapuso podcast hosted by Charizo Lomon and Buboy Villar. Tila ready to spill the tea na si Hot Maria Clara tungkol sa kanyang love life. Kabilang sa pag-uusapan sa show ang Waiting for the Right One at ang kwento sa likod ng kanyang promise ring. I-reveal na rin kaya ni Sanya ang kanyang mystery suitor? Abangan yan bukas 8:15 p.m. sa Yulo YouTube channel. Mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Mandaluyong. 4 ang arestado. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa bahay na ito nagsagawa ng buy-bust operation kagabi ang mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Mandaluyong City Police laban sa mga umano'y nagbebenta ng ilegal na droga sa Barangay Mauway. Arestado ang 42 anyos na si alias Myra na residente ng Dasmariñas, Cavite at 3 iba pa. Medyo matagal na rin na sinusurveillan siya at itong nakaraang araw ay nag-conduct kami ng test buy para makonfirm po talagang nagbebenta pa siya ng pinagbabawal na droga. Nakuha mula sa mga sospek ang 17 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Iniimbestigahan pa namin kung may mas malaki pang tao sa likod niya, pero dito rin siya talaga lumalaro sa Mandaluyong. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga sospek. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Dahil bigo umunong tuparin ang mga kondisyon sa prangkisa, inireklamo ng Department of Energy sa Justice Department ang Solar para sa Bayan Corporation ni Congressman Leandro Leviste. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Hi, sir. Mismong si Energy Secretary Sharon Garin ang nagpunta sa Department of Justice para magsampa ng reklamo laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at 5 pang personalidad. Sa complaint affidavit, sinabing hindi umano tinupad ni Leviste ang mga kondisyon sa prangkisa nito. Ang tinutukoy ng DOE, ang 25 years na prangkisa na ibinigay sa Solar para sa Bayan Corporation kung saan daw chairman, president at CEO si Leviste. At director naman ang 5 pang ibang personalidad. Ayon sa DOE, sa prangkisang ibinigay sa korporasyon noong 2019, magtatayo at mag-ooperate ito ng pagkukuha ng renewable energy sa mga liblib at underserved na lugar sa bansa. Nakasaad daw na marerevoke ang prangkisa kung hindi makapag-ooperate ng tuloy-tuloy ng 2 taon. 7 taon na raw ang lumipas pero hindi umano nakasunod sa kondisyon ng respondents. Sabi pa ng DOE, wala umano itong proyekto pero nakapagbigay naman umano ng renewable energy sa ilang kumpanyang nasa ilalim ng Solar Philippines Power Project Holdings Inc. na 100% na pag-aari ni Leviste.
Sabi ng DOJ, pag-aaralan pa ang reklamo ng DOE at kung may sapat na batayan ay magsasagawa sila ng preliminary investigation. Sabi naman ni Leviste, kapansin-pansin na ang pagsasampan ng reklamo sa DOJ ay sabay sa resolusyon ng Batangas congressman laban sa kanya. Ang resolusyon, inihain ng 5 niyang kasamahang kongresista sa Batangas, kasama si 6th District Representative Ryan Recto, anak ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Tinawag nilang walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga aligasyon ni Leviste ng korupsyon laban kay Secretary Recto. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. At kaugnay nga ng isinampang reklamo ng DOE at mga aligasyon niya laban kay Executive Secretary Ralph Recto, kausapin natin mismo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Opo. Ano po yung tugon nyo sa reklamo ng DOE na hindi nyo tinupad yung mga kondisyon ng prangkisa na ibinigay sa Solar para sa Bayan Corporation? Actually sir, luma na yung aligasyon na yan at sinabi ko po sa media kahapon na napakahina po ng isinampa at kapansin-pansin na binuhay lang ito nung nag-speech ako the day before sa Kongreso tungkol sa di umano'y connection ni Secretary Recto at ni Congressman Edwin Garjola. At napapansin naman ng mga tao sa social media ito, kaya ako po ay nagpapasalamat sa kanila na nakikita nila na ang tunay na issue ay hindi pa sinasagot ng mga Recto ang aking mga tanong kung bakit kasama nila sa kampanya ang pinakamalaking contractor sa ilang mga bayan ng Batangas na nagsabi din sa aming mga nakaraang mga meetings na siya ay may connection sa mga Recto at may mga din akong mga pictures kasama ko at ng mga Recto at niya sa aking Facebook page. Ito po reklamo laban sa inyo, sa inyong mga solar companies ay may kaakibat na possible penalties. Hindi kaya ito po yung binabanggit ni ES Recto na 24 billion pesos? Hindi po, iba pa yun. Basically, pag hindi nila mahanap ng paraan na sampahan ako ng reklamo sa isang bagay, humahanap sila ng ibang bagay. Kasi yung sinabi ko din sa simula ng aking talumpati sa Kongreso noong Martes, ay kahit yung nabanggit mo ngayon na aligasyon, ay hindi naman napatunayan. At ang nangyayari lang kapag may binubulgar kang korupsyon, di umano ng iba sa ating bansa, madalas ang sagot, imbes na harapin ang aligasyon, ay gumagawa na lang ng kwento tungkol sa tao na nag-allege. At mapunta nga po tayo sa mga aligasyon nyo laban kay Executive Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Guardiola. Bukod po dun sa mga litratong inilabas nyo sa inyong Facebook page, ano po yung mahawak nyong ebidensya para patunayan yung inyong mga aligasyon? Maganda po ang inyong tanong. Una, ang isinalaysay ko sa aking privilege speech nung Martes ay ako mismo ay nag-meeting with Secretary Recto and Congressman Garjola sa bahay ni Congressman Garjola dahil sila ay humingi ng tulong para sa kampanya ni Vilma at Lucky at nag-alok din sila na sumali ako sa ibang mga ginagawa nila sa Batangas. Hindi pa sinagot ang aking mga pahayag tungkol sa aming meeting then. At marami pong mga kwento sa akin si Secretary Recto tungkol sa mga ginagawa niya pati na sa mga DPWH projects sa Lipa na hindi pa din pong sinagot. Ako po ay may mga impormasyon din tungkol sa mga DPWH projects sa Batangas na noon ko pa din na pinapaliwanag sa Kongreso at kung pwede pong tingnan muli ang aking mga aligasyon since last November pa na may di umano'y pre-awarding ng mga kontrata sa DPWH ayon sa mga files galing sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Yan po ay hindi din pa sinagot. Kaya ako po ay nagpapasalamat na may pagkakataon tayo ngayon sa inyong show na ibalik sa diskusyon ang mga bagay na ito. Pero ikinalulungkot ko sa Kongreso na tuwing sinasabi mo na may mga anomalya sa DPWH, biglang lumalabas ang ibang mga topic para ilihis ang usapan. Yung pong binanggit yung meeting sa pagitan ninyo at ni ES Recto at ni Representative Guardiola, meron pa bang ibang tao roon na pwede magpatunay doon sa mga kanilang sinabi sa inyo? Opo, nasa pictures ko po sa Facebook. At sila ay pwede magpatunay sa isang korte na yung aligasyon ninyo na inalok kayo na magnegosyo quote-unquote sa DPWH, sila makapagsasabi nun?
Actually, kaya po ako malakas ng loob na magsalita tungkol dito dahil sa Batangas, hindi naman lang ako ang nagsasabi nito. Kahit po siguro sa ang bayan ng Batangas ka pumunta, may mga politiko na magsasabi na yung mga sinasabi ko tungkol sa kaugnayan ng mga kontraktor at mga politiko ay totoo. At meron po akong isang tinanong sa aking talumpati, pati na rin sa aking Facebook page na totoo po ba na may connection ang mga Recto at Garjola sa Refresh Gaming na STL operator ng Batangas na pumasok lang sa taong 2024 na ang isa din sa di umano'y kasama nila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan. Tila na pag binubuksan ko naman ang ina-allege na koneksyon ng provincial government officials sa STL ay nililihis ulit yung usapan. Pero welcome ko ang lahat na pupunta sa Batangas, magtanong sa sino mang mga politiko sa Batangas in a private context at alam naman po ng napakaraming mga Batanggenyo sino talaga ang nasa loob at nasa likod ng Refresh Gaming. Ano po masasabi niyo sa paghahain ng resolusyon ng ilang kapwa niyong mamabatas kaugnay sa mga ibinabato niyong alegasyon laban kay Secretary Recto? At nabanggit niyo nga, ilang beses niyo nang sinabi ito sa Kamara, pero naghahain na po ba kayo ng formal resolution para paimbestigahan itong inyong mga sinasabi? Salamat sa inyong tanong. Una, napansin nga ng iba din sa aking resolution tungkol kay sa resolution na inihain kahapon na walang pagbanggit sa pangalan ni Congressman Garjola. Yung topic ng aking talumpati ay ang koneksyon ng Recto at Garjola. Kaya kung sinasabi nila na hindi totoo ang sinabi ko tungkol kay Recto, pero walang pagbanggit sa sinabi ko tungkol kay Garjola, ibig sabihin, totoo ba ang sinabi ko tungkol kay Garjola? At ano ang kanilang sagot kung totoo ang sinabi ko tungkol kay Recto at Garjola? At tungkol sa mga susunod ng mga hakbang sa Kongreso, ako po ay actually humihingi ng pagkakataon sa Kongreso na ipagpatuloy ang diskusyon tungkol dito dahil gusto ko ngang mabigyan ito ng completeness at hindi lang he said, she said dahil may mga testigo, may ebidensya at hindi naman dapat idaan lang sa media ang back and forth dito. Dapat siguro bigyan ito ng pansin, lalong-lalo na dahil si Recto ay ang Executive Secretary o tinatawagang Little President ng Republika ng Pilipinas. Matanong ko na rin po sa kayo, reaction niyo po, AI daw nakapost na picture sa Facebook po ninyo. Napaka mali po na sabihin na AI yan. Una, dahil may pangalawa akong pinost na picture na hindi naman nila sinabing AI at may iba pa akong pictures na hindi ko pa na-post. Pero siguro po, dapat sagutin na lang nila ang mga pahayag ko. At yung mga mismong mga pahayag ko tungkol sa mga Facebook posts ni Congressman Garjola na nagsasabi nga na pinag-uusapan nila ni Secretary Recto ang mga DPWH projects na magduduktong di umano ng buong Batangas. Meron din pong mga pictures na sila yung nangangampanya na magkasama at sinasabi din ni Congressman Garjola sa ibang mga okasyon na siya ay gumastos para sa kampanya ni Vilma at Lucky. Gusto ko bigyang diin lang yung main point ng aking talumpati nung Martes na tila na nawala sa diskusyon, which is very public na ang mga kontraktor ay gumagastos para sa mga politiko sa aking lalawigan at pati na rin ibang mga lalawigan. At ang aking tanong, bakit ang isang kontraktor gagastos ng anumang halaga para sa politiko at nagkataon lang ba na ang isang kontraktor na gumagastos para sa politiko, kung yan ay nangyayari man, ay madalas nanalo sa bidding sa lugar na yun. Bukod po sa pagsasalita sa Kamara at sa media, handa ba kayo maghain ng formal na reklamo kaugnay sa mga aligasyon niya laban kay Secretary Recto? Pwede po ako magbanggit ng isang bagong impormasyon ngayon. Go ahead po. Ang publiko na may 2 kasong plunder si Secretary Recto sa Ombudsman tungkol sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa unprogrammed appropriations at may unprogrammed appropriations na inilipat sa DPWH at ito po ay lahat base sa public documents. At ang isang nais ko lang pong dagdagan ay mula sa unprogrammed appropriations funded DPWH projects, may mahigit kumulang 1 billion pesos na napunta sa mga roads sa Lipa City, ang distrito ni Secretary Recto, na ang contractor ay Newington Builders na may kaugnayan sa pamilya ni Congressman Garjola. Kaya
ang aking pagkakaalam, ang sagot ni Secretary Recto sa alegasyon na may criminal liability siya sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa unprogrammed appropriations ay trabaho lang naman niya yun at wala siyang pakinabang doon. At alam ko naman po na nasa korte yan, kaya bahala po sila na mag-discuss po nito further. Pero ang gusto ko lang pong i-bring up na pwede ma-consider sana din ng iba sa ongoing na kaso na yan ay meron ngang pondo mula sa unprogrammed appropriations kung saan napunta yung PhilHealth funds na napunta sa Lipa Road Project at may Lipa Road Project among those na napunta sa kumpanya ng pamilya ni Congressman Garjola. Pero kung yun po ay may kinalaman kay Secretary Recto, hindi ko po makonclude. I'm just pointing out the basic publicly available facts. Okay, matanong na rin po namin kayo. Nabasa niyo po ba yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ano po magiging boto niyo sa plenaryo kung sakali? Actually, hindi po ako miyembro kasi ng Committee on Justice o Public Accounts at hindi ako masyadong up to speed kasi nakita naman ng iba na nakafocus ako sa Batangas issues in the last few weeks. Pero sinabi ko po na ako ay boboto ng no at ayoko lang pong ma-preempt kung ano man ang magiging boto ng iba, pero ang personal kong boto ay no at ang aking panawagan ay dapat hindi tayo selective sa aking pagsusuri ng mga public officials. Sana ang iba pang mga membro ng kabinete, kahit yung mga isinalang sa Commission on Appointments, ay idaan natin sa kasing close na scrutiny as yung ginawa ng Kongreso dahil ang nakikita ko ay minsan yung mga kalaban lang ang iniimbestigahan pero mismo yung mga miyembro ng kabinete ay hindi pa dumaan sa Commission on Appointments. So kahit po dun sa hindi nyo pa nababasa yung committee report, no na ang inyong boto, hindi nyo pa nakikita yung mga posibleng ebidensya? Ako po ay naniniwala na hindi tama na pinagtuunan to ng ganitong kalaking oras ng Kongreso ito sa halip na ituloy ang flood control investigation. At sa aking paniniwala, mali na yun ay inuna at yun ang binigyan ng napakalaking oras at hindi man lang pinapansin ng Kongreso ang ibang mga aligasyon tungkol pati na rin sa mga kasamahan natin sa Kongreso na sangkot sa mga allegations ng flood control. Okay, abangan po natin yung mga binanggit nyong isisiwalat nyo pa pagdating sa Kamara. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sinusubukan po namin kunin ng pahayag ang mga personalidad na nabanggit ni Congressman Leviste. Ngayong araw, magpupulong ang mga lider ng mga bansa sa Southeast Asia sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Sa pagbubukas po ng summit, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng kooperasyon. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Connie, katatapos labang ng ASEAN Summit Plenary kaninang alas 10 ng umaga pero magkakaroon pa ng retreat, Leaders Retreat, pasado 1:00 ngayong hapon. Pero bago yan, isa-isang sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Luis Araneta Marcos sa mga leader ng mga ASEAN member states sa welcome ceremony sa Mactan Expo dito sa Cebu, bagong opisyal na pagsisimula ng summit. Ang tema ng summit ngayong taon o chairship, sa chairship ng Pilipinas o pamumuno ng Pilipinas, Navigating Our Future Together. At ang temang ito, nataon sa pagharap ng bawat bansa sa ASEAN region sa epekto ng oil crisis, bunsod ng gyera sa Middle East. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng summit, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na higit na mahalaga sa mga panahong ito ang kooperasyon para tugunan ang uncertainty o yung kawalan ng katiyakan bunsod ng mga pangyayari sa ibang bahagi ng mundo. Layon ng mga magaganap na pagpupulong na pag-aralan ng mga adjustment na ginawa ng bawat bansa at tignan kung ano ang mga best practices. Nauna riyan kahapon ilang side meetings na rin ang ginanap at isa sa mga highlight nga ay ang naging trilateral meeting na ipinatawag ng Pilipinas bilang ASEAN Chair kasama mga Prime Minister ng Thailand at Cambodia. Ang resulta ng pulong, nagkasundo mga lider ng bansang Thailand at Cambodia na gumawa ng mga hakbang para pahupain at maghanap ng mga pamamaraan para sa pangmatagalang kapayapaan. Simula kasi nitong nakaraang taon, sumiklab na sa bakbakan sa agawan ng teritoryo
na magkapitbahay na bansang Thailand at Cambodia kung saan daan-daan nang namatay at daang libo nang nagsilikas. Inatasan ng dalawang bansa ang kanilang foreign affairs ministers na paigtingin ang ugnayan at maghanap ng mga konkreto at praktikal na hakbang para sa kapayapaan. Ang Pilipinas naman bilang tagapamagitan ng siyang magmumonitor at titiyak na natutupad ang mga kasunduan. Mahalaga ko yung resultang ito lalo't ang kooperasyon at pagtutulungan ng ASEAN bilang isang regional bloc ang isinusulong para sa mas epektibong pagtugon ng mga miyembro nito sa epekto ng giyera sa Middle East. Isa pang naging pulong ni Pangulong Bongbong Marcos ay kay Vietnamese Prime Minister Lee Min Hong. Nagkasundo ang dalawang lider na magtatag ng pangmatagalang rice trade mechanism na titiyak sa supply ng pagkain ng Pilipinas at Vietnam. Napag-usapan din ang kooperasyon sa pagsawata sa transnational crime, kabilang ang mga scam hub at human trafficking at ang pagtutulungan para isulong ang turismo. At ikatlo, ang naging pulong kasama ang mga lider ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia o ang BIMP IAGA o BIMP East Asia Growth Area. Ito naman layong pagtulungan iangat ang mga piling remote areas ng bawat bansa. Para sa Pilipinas, ito ay ang Mindanao at ilang bahagi ng Palawan, partikular sa larangan ng agrikultura at infrastruktura. Pero ngayong araw, Connie, ang ikang main event kung saan magaganap ang leaders meeting at sa araw nito, inaasahan maglalabas ng statement ng ASEAN bilang isang regional bloc na magdedetalye ng mga hakbang para sa mas maayos sa pagtugon sa oil crisis na nalikha ng giyera sa Middle East. At ika nga nila kahapon sa Foreign Affairs at Economic Managers Meeting, magkakaugnay ang problema ng ASEAN kaya kailangan nagkakaisa rin ang tugon para sa pagharap dito. Isa pa inaantabayanan ngayong araw, Connie, ay ang press conference kung saan haharap mismo si Pangulong Bongbong Marcos. Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. May inihahanda ng ayuda ang DSWD para sa mga magsasakang apektado ng pag-aalborota ng Bulkang Mayon sa Albay. Update tayo sa sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Bea Pinlac. Bea? Rafi, isa nga itong barangay tumpa sa Kamalig Albay na talagang tinumbok ng ashfall mula sa Mayon Volcano. Kung makikita nyo naman talagang binalot pa rin ng abo ang mga pananim nila. Sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Office, halos 11 million pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa buong Albay dahil sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Ang datos na yan, sakop ang pinsala sa palay, mais at high-value crops. Hindi bababa sa 200 magsasaka ang apektado. Mahigit 50 ng alagang hayop ang naitalang patay o nawawala. Maraming magsasaka ang nagtatanim at nag-aalaga sa loob ng danger zone pero hindi na makakapasok ngayon dahil sa mahigpit na border control. Ayon sa Albay Provincial Information Office, sa Lunes magsisimulang mamahagi ng mahigit 10,000 pisong ayuda ang DSWD sa mahigit 6,000 magsasaka na apektado ng ashfall. Narito ang pahayag ng mga nakausap namin. Wala na, hindi na maibabalik. Wala na, hindi naman maibabalik yung pagod namin. Tatanggapin na lang talaga namin yung nangyari. Ito, tanggalin lang namin. Tapos pagtuyo na, makapagtanim kami. Pero pag laharang bumagsak, wala na, mahihirapan kami lalo ng mga magsasaka dito. Yung Mayon area kasi, yun ang basket din, food basket din namin eh. Kasi nandyan nanggagaling yung mga talagang gulay natin na dinadala sa market. Kaya talagang malaking kawalan to doon sa mga consumer, doon sa mga farmers natin. Kaya sabi ko nga baka medyo tumaas pa ang presyo ng gulay natin dahil karamihan dyan nanggagaling. Rafi, kahit bumuhos ang ulan kahapon ng umaga sa ilang bahagi ng Albay, hindi pa rin daw sapat para matanggal yung napakakapal na abo na bumalot sa mga pananim dito sa Barangay Tumpa. Kabilang na nga itong pananim ng talong na puno pa rin ng abo. Ayon sa mga magsasakang nakausap natin, malalanta na yan dahil pananim nila ay gulay. At ang ending, masasayang. Yan ang latest mula rito sa Kamalig Albay. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Pitong Pinoy ang sugatan matapos tamaan ng drone attack ng Iran ang sinasakyan nilang barko ayon sa Department of Migrant Workers. Sabi po ni DMW Secretary Hans Kakdak, nagtamo ng mga paso sa katawan at nakalanghap ng gas ang 7 Pinoy.
4 ang nagtamo ng minor injuries at nasa ospital ngayon, habang yung 3 maseryoso ang kondisyon ay nasa intensive care unit. Batay sa monitoring ng Global Ship Tracker na marine traffic, nasa Persian Gulf malapit sa United Arab Emirates ang container ship ng mga Pinoy mula May 4 hanggang May 5. Noong May 5 din, inatake ito ng Iran habang dumaraan sa Strait of Hormuz, ayon sa kumpanyang nagmamay-ari sa barko. Tumanggi na silang magbigay ng iba pang detalye. Naglalagablab ang apoy na yan sa isang perya sa Tabasco, Mexico. Kita rin ang makapal at maitim na usok mula rito. Sumiklab ang apoy sa gitna ng isang concert na dinaluhan ng libo-libong tao. Hindi bababa sa 5 ang nasawi. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Mahigit 300 na ang nasawi sa Bangladesh mula Marso dahil sa measles outbreak. Ayon sa Directorate General of Health Services ng Bangladesh, mga bata ang karamihan sa mga nasawi sa tigdas. Dahil sa outbreak, naglunsad ng emergency vaccination campaign ang gobyerno para sa mahigit 1 milyong kabataan doon. Ayon sa World Health Organization, posibleng nagkaroon ng outbreak dahil nawala ang herd immunity ng populasyon matapos kumaunti ang mga nagpapabakuna nito pong mga nagdaang taon. Sa gitna ng mainit na panahon, hindi napigilan ng ilang residente na maligo at lumangoy sa Baseco Beach sa Maynila. Ang tanong, ligtas ba yan? Ang sagot ng DNR sa balitang hatid ni Oscar Oida. Aruba? Jamaica? No, it's Baseco. Sa init ng panahon, beach feels na beach feels para sa mga taga rito. Bakit nga naman daw lalayo pa? Lalabas ka lang ng bahay, makakapagtampisaw na. Press ang katawan mo, yung kalmante ka lang ganyan. Parang bumabalik ka sa pagkabata ba? Pag naliligo ka kasi, gamutin kasi yung dagat eh. Naliligo lang ako pag yung medyo mabigat ang katawan ko talaga. Ang mga bata, sisisid kung sisisid. May salbabida naman yung mga di gaanong confident. Si Nene, sinama pa si Bantay. At si Lolo, o diba? May beach umbrella pa. Pero wait, hindi ba't matagal lang ipinagbabawal ang paglangoy dito? Natsyempuan pa naming nananaway ang mga tauhan ng Coast Guard. Hindi ba sila natatakot sa dumi ng tubig? Natatakot din, sa katulad naming mahirap, wala nang takot sa Mercoview kasi nakasanayan na eh. Sa maraming taga rito, ito na ang pinakamalapit at abot kayang paraan para makapag-beach. Mahirap tuloy awatin ng ilan tulad ng mga apo ni Lola. Kaya mga bilin at diskarte na lang siya. Pagdating naman ng bahay, binabalawang ko sila. Huwag nilang anuhin ang bunganga ba para hindi sila makainom. Once na makainom sila, siyempre ang bakterya maano yan. Nakakahinayang kung tutuusin na may ganitong biyaya sana ng kalikasan sa mismong Metro Manila. Kung di lang napabayaan. Sana may ligtas ng languyan dito na di kailangan pagkagasusan. Nakaharap ang Baseco sa Manila Bay na dati nang iniutos ng Korte Suprema na i-rehabilitate ng iba't ibang ahensya ng gobyerno hanggang ang kalidad ay maging ligtas para sa paglalangoy. Nagpapatuloy ang mga hakbang para maabot yan. Pero sabi ng Department of Environment and Natural Resources, hanggang ngayon ay bagsak pa sa fecal coliform results ang Baseco Beach. Ibig sabihin, mataas pa ang level ng dumi mula sa tao at mga hayop, kaya bawal pang languyan o paliguan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpuang patay at nakabaon sa lupa ang isang babaeng senior citizen sa Bocod, Benguet. Sa salaysay ng isang saksi sa pulisya, nakita niya raw na may ibinabaon sa lupa ang anak ng biktima sa barangay Daklan. Pinapunta raw ng saksi ang kanyang anak para tingnan yun at doon nakita ang bangkay ng 74 anyos na biktima. May mga nakita ring bakas ng dugo sa bahay ng senior citizen. Arestado ang kanyang anak na sinusubukan pang makuna ng pahayag.
Arestado naman ang 2 lalaki magkapatid na sangkot umano sa pagbebenta ng iligal na droga sa Haro, Iloilo City. Nasabat sa mga suspect ang 70 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 476,000 pesos. Habang isinasagawa naman ang inventaryo, tumawag sa pamamagitan ng video call ang amo umano ng 2 suspect. Napagalamang person deprived of liberty ang nasabing amo na 3 beses na nakulong. Nagsagawa ng ground operation sa kulungan ng pulisya pero walang na-recover na cellphone mula sa kapangalan ng PDL na amo umano ng mga suspect. Mariin din daw niyang itinanggi ang pakikipagtransaksyon sa mga suspect. Walang pahayag ang mga naarestong suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. Patuloy naman ang investigasyon tungkol sa tumawag na amo umano ng 2 suspect. From Sangre to Bathaluman. Yan ang bagong roles ng 2016 Sangre Sisters na ipinasilip sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre. Mula sa pagiging magigiting ng mga sangre, ngayon ay ganap na rin kayong mga bataluman. Goosebumps ang Encantadik sa Bathaluman transformation. Nina Amihan, Kylie Padilla, Alena, Gabby Garcia, Danaya, Sanya Lopez, at Pirena Glyza de Castro. Biro pa ng netizens online, promoted daw ang Sangres. Sabi ni Bathalumang Cassiopeia, played by Solen Yusaf, reward ito ng magkakapatid dahil sa kanilang kabayanihan para sa Encantadia. Isa pang plot twist sa episode kagabi, nabuhay muli si Lira Mikey Quintos at isinilang niya ang bagong sangre na si Ibrahima. Dapat ding abangan sa finale ang magiging kapalaran ni Mira Kate Valdez at ng mga bagong sangre. Mamaya na yan sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Maghihigpit ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga tindahan ng palamig sa lungsod para tiyaking ligtas siyang inumin. Ayon sa Manila City Health Office, kasunod po yan ng pag-aaral ng University of the Philippines, Manila, kung saan 12 palamig stall sa Tondo ang nakitaan ng drug-resistant bacteria. Ibig sabihin po niyan, hindi namamatay ang bakterya sa katawan ng tao kahit uminom siya ng gamot. Kabilang po sa mga plano ng Manila Health Office ang pagre-require ng certification na malinis at ligtas inumin ang tubig at yelong ginagamit sa palamig stalls. Tuturuan din daw ng hygiene protocols ang mga nagtitinda gaya ng paghuhugas ng kamay, tamang paghawak ng pagkain at inumin at wastong paglilinis ng mga lalagyan. Mag-iikot din daw ang Manila Health Office sa palamig stalls para sa libreng testing kung ligtas inumin ang palamig. Inakusahan ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa umano ng iligal na marine scientific research ang China sa West Philippine Sea. Sa kanila raw maritime patrol nitong Miyerkules, nakita nila ang Chinese vessel na Xiangyang Hong 33, mahigit 7 nautical miles mula sa Rosul Reef. Nagde-deploy raw ito ng bangka na nagpupunta sa mismong bahura na ayon sa PCG ay iligal na aktibidad. Base umano sa datos mula sa Dark Vessel Detection System ng Canada, palipat-lipat ang naturang Chinese vessel sa iba't ibang lugar sa WPS sa nakalipas na 3 linggo. Sabi ng PCG, tahasang paglabag ang mga yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon naman sa Chinese Embassy, normal at alinsunod sa international laws ang misyon nila sa West Philippine Sea. Sabi ng China Coast Guard, dapat itigil ng Pilipinas ang anilay harassment at propaganda na nakasisira sa reputasyon ng China. Wala pang reaksyon dyan ang Philippine Coast Guard. Samantala, may perfect bonding ang isang Pinay at kanyang anak mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Patunay raw silang learning can be fun. Basta haluan ito ng kaunting sprinkle ng magic. Not. No. To. Cut. To. Bit. Bite. Ay, papel lang naman na may nakaprint na letra, pero para sa 3.5-year-old na si Jana, ito ay magic wand. Dahil kasi sa letrang E, nakabubuo siya ng bagong set of words mula sa mga nakasulat sa board.
Kwento ng licensed teacher na si Ma'am Michelle Romano, isa yan sa kanyang mga paraan para gawing engaging ang phonics lesson ni Jana. Natuto na raw ang kanyang anak, nag-i-enjoy pa. Gusto raw ni Ma'am Michelle na maging inspirasyon siya sa kapwa parents. Kaya sa mga kapuso po riyan, pwedeng gawing bonding yan sa inyong mga anak this coming Mother's Day. Ang video ni Jana at Ma'am Michelle, 1.6 million na ang views. Trending! Inamin ni DILG Secretary John Vic Rimulya na siya ang nagsabi sa Pangulo tungkol sa pagkakadetain ni dating Congressman Zaldi Co sa Prague, Czech Republic. 36 hours daw na detain doon si Co. Galing daw sa Bureau of Immigration ang impormasyon na nakarating sa kanya. Sa pagpunta sa Czech Republic ng high-level delegation ng gobyerno sa pangunguna ni Justice Acting Secretary Frederick Bida na lamang wala na sa Czech Republic si Co. He was detained for 36 hours. I was the one who informed the president of his capture. Pinadala si Secretary Bida at yung ambassador natin kagad doon. Anything that happened after my information to the president, hindi ko na alam. Advance Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa mami ko. Ayan, sa lahat ng mga nanay. Yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramtel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.